O mga kababayan, nakita niyo ba yung Christmas party ni Senator Raffy? Raffy, Senator Tulfo mga kababayan? Ibang klase, ibang klase, ibang klase. Dahil ang Christmas party niya mga kababayan, nagbistulang for adults only. Ay nako, nag-viral po mga kababayan talaga ang mga bisita. Mga mamahaling bisita daw ni Senator Raffy Tulfo mga kababayan na mga sexy babes lang naman mga kababayan. Sa Christmas party na parang nasa mga kababayan, nightclub ang show. At Viva Max pa daw yung ilan dyan mga kababayan ha. Hindi lang sila mga kababayan yung tatlo. Mayroon pang iba mga kababayan na nag-perform din ng parang lap dance mga kababayan. Sexy dance sa isang lalaking nakaupo sa harapan. At hindi lang babae mga kababayan ang inimbitahan ni Senator Raffy Tulfo dahil mayroon ding lalaki na naghubad pa mga kababayan ng damit pang taas, nagpakita ng abs at saka katawan. Ikaw si Raffy ha. Mayroon pang lalaking naghubad mga kababayan na macho na. Kaya naman mga kababayan, ang nasabi ng ating kaibigang si Ibi Hugalbot. Na anya, eto daw Christmas party ni Senator Raffy mga kababayan ay parang naging triple Xmas party. Grabe, triple Xmas talaga. Dahil mayroon daw mga, tinatawag ni Ibi Hugalbot mga kababayan, mga dolls. Hinire ito ni Raffy Tulfo mga kababayan para mag-entertain sa kanilang Christmas party. At magkano naman kaya ang bayad mga kababayan? Kung ang pinangbayad dito mga kababayan, sarili ng bulsa, wala tayong pakialam. Pero siguraduhin nyo lang ha, Senator Raffy Tulfo ha, na walang ginastos dito mga kababayan ang taong bayan. Dahil kapag nakalista ito sa inyong MOOE, yan mga kababayan, mga extraordinary expenses nila sa kanilang budget. Tapos nagbayad ng ganito mga kababayan, mamahalin ito ha. Ewan na natin, million siguro mga Viva Max daw mga kababayan Ay hindi po deserve na taong bayan para i-fund ang inyong ganyang kaluhong Christmas party na para pang for adults only. Tingnan nyo mga kababayan, ito ha. Hindi ito matatago ni Senator Raffy Tulfo mga kababayan. Dahil ang mga babae na mismo ang nagsabi na mismo mga kababayan na, paano ba to? Sila na mismo mga kababayan na nag-post, outfit for Senator Raffy Tulfo, Christmas party. Thank you for having me po. Wawawi. Tapos yung isa pang babae mga kababayan, Senator Raffy Tulfo, Christmas party. Thank you for having me last night with watching heart mga kababayan. Ano nga nag-post niyan mga kababayan ha, ay etong mga taong ito etong mga sinasabing taga Viva Max. Ewan na natin, hindi naman tayo nanonood ng Viva Max mga kababayan dahil wala kayong pag-subscribe. At pagagalit ang misis, syempre. Eto sila ang nag-post mga kababayan. Sila daw ang naimbitahan na mag-perform mga kababayan. Mga babaeng, mga sexy, mga Viva Max mga kababayan na malaki ang hinaharap. Eto po, mga kababayan, ang mga inimbitahan ni Raffy Tulfo. Sa kanilang, sabi ni EJ Hugalbot, hindi na daw Christmas party, pero parang triple X party na daw mga kababayan. Grabe. Eto sila mga kababayan. Yan mismo ang kanilang outfit mga kababayan sa Christmas party ha. At kendeng sila mga kababayan doon sa Christmas party. Pag ganyan-ganyan, paano ba yan sumayaw ng ganyan-ganyan? Ibang klase talaga si Sir Raffy mga kababayan Tulfo. Isa ito sa mga accomplishment mo, Senator Raffy Tulfo. Ang ating kaibigan si VOVPH mga kababayan, nagtanong kay Senator Raffy Tulfo magkano daw ang tinip mga kababayan dito sa mga babaeng itech. Magkano kaya daw ang tip? Tip pa lang ha. How much more yung talaga mga kababayan actual na bayad. Eto grabe. Wow! Senator Raffy, paldong. Grabe yung mga provocative mga kababayan ng mga posts. Talagang ang mga kababayan, mga barako, talagang madidisgrasya na
Makukurot ng oras sa mga misis with mga kababayan, no? Mga kababayan, kung makita, nakatitig. Paano kayo si Senator Raffy Tulfo, no? Hindi ka napagalitan sa iyong asawa, Senator Raffy Tulfo? Pero anyway, mga kababayan, mayroon ding lalaki pala, no, na naghubad pa nga ng, pantaas na damit. Tabla, it's atay. Eto mga kababayan, mayroon ding mga version, mga kababayan, ng Viva Max. Mayroon ding mga Viva Boy ng mga lalaki para sa mga babae, mga kababayan. Dahil andun din ang asawa ni Raffy Tulfo, mga kababayan, at ibang mga kababaihan sa party. Siyempre, tingnan nyo, kumanta at saka macho. Naghubad, mga kababayan. Excited na excited ang mga itsura nila, Wala nang damit, magtaas! Wow! Ibang klase talagang Christmas party. At eto, eto yung, mga kababayan, isa sa mga babae nung, pinakita kanina. Mayroong pinaupo sa harapan tapos sinayawan ng sexy dance. Parang si naalala natin si Hayden ko at saka si Christina Haligi. Ano pangalan yun? Katrina Halili pala, Haligi. No, Katrina Halili. Parang ganyan lang. Ayan mga kababayan, may isa pa, Iba ito dahil nakapula yung sinayawan din ng sexy dance, mga kababayan. Ibang klaseng party ito, Raffy Tulfo. Kakaiba, Ayan titig na titig, mga kababayan. Sana nga lang wala ang inyong dyan, mga asawa dyan dahil talagang malilintikan kayo. Talagang malilintikan kayo pag uwi. Ayan si Raffy Tulfo, Ayan si Raffy Tulfo, mga kababayan, parang hindi makaporma, Parang disappointed, mga kababayan, dahil andyan ang asawa, Samantalang itong dalawa, ang laki ng ngiti, mga kababayan, ng dalawang nasa harapan na in-entertain ng mga chika babes. Si Raffy Tulfo, Raffy Tulfo. Ay, sana ako na lang dyan, sabi. Baka ganyan, mga kababayan, Tapos, ang asawa nakabantay. Talagang, itong asawa ni Raffy Tulfo, mga kababayan, Parang Parang estatwa lang, mga kababayan. Nagsasalita ba yan? Sa tuwing lumalabas sa TV, ganyan lang talaga itsura, hairdo, at saka yung expression, mga kababayan, wala na, ganyan lang talaga. Walang no changes of facial expression, parang robot. Pati buhok, mga kababayan. Ayan, si Raffy Tulfo. Napanamnam na lang si Raffy Tulfo, mga kababayan, dahil hindi makaporma. Dumaan pa naman sa likod niya yung chika babes, mga kababayan. Ganyan pa nam. Ako ang gumastos dito, tapos kayo ang makinabang. Eto yung mga chika babes daw, mga kababayan, at Viva Max pa daw. Awin na natin kung, ang sigurado natin Viva Max, mayroong isa, yung nag-post, mga kababayan. Isa yung Viva Max. Ewan na natin yung the rest, baka Viva Max din, mga kababayan. Yung Viva Max sa grabe. Nireklamo na nga yan, mga kababayan, di ba, sa Senado, dahil para talaga nga triple X, para ng pornografiya, mga kababayan daw. Ito yung hinire ni Senator Raffy Tulfo. Sana nga lang, Senator Raffy, walang gastos dito at taong bayan dahil kayo lang ang enjoy. Kami, hindi na kami interested dyan. Hindi rin kami interested. Ang concern namin, kung paano nagagastos ang pera ng tao. Kaya naman, mga kababayan, sa mga komento, ang post na kaibigan natin si VOVPH, mga kababayan, magkano daw, tinanong niya si Raffy, magkano tinip mo dyan? Sa mga tip pa lang not to mention yung mga kababayan, yung talagang bayad. Komento, mga kababayan, just the tip. Pag ganyan daw, mga kababayan, ang tip daw, mga 250k daw, sabi ng netizen, mga kababayan, tip pa lang yan, Sabi din ng isa, matindi ang panlasa ni Mr. Always Right. Mr. Tulfo, grabe. Tapos sabi pa ng isa, this is where your taxes go. Tingin naman, namu daw, mga kababayan, Raffy Tulfo. Sayang daw ang tax, mga kababayan. Sana nga lang, walang ginastos dito ng tax ng gobyerno dahil pera ng bayan yan Hindi nyo dapat nilulustay. Wala bang mga investigative na mga dito, mga kababayan? Mga journalist o na sisilip dito na baka i-declare niya ito sa kanyang MOOA, Christmas party sa ating mga ilang bilyon, mga kababayan, o milyon. Nakakuha pa kayong nakuha nyo pang maglustay ng milyon for Christmas party gamit ang pinaghirapan naming buwis.
Kami wala Christmas, 500 pesos lang ang gusto ninyong ipanggastos namin sa aming Noche Buena. Tapos milyones sa inyo, mayroon pa kayong pang Viva Max. Ang daming mga kababayan. Ang daming mga reklamo dito ang mga netizens. Wala talagang natuwa mga kababayan sa kanilang nakita. Lalong-lalo na itong mga senador mga kababayan, expected sa kanila na sana umayos sila mga kababayan, lalo-lalo na sa paggastos dahil ang kanilang nilulustay mga kababayan, ginagastos nila. Pera lang ng taong bayan. Pera yan ng taong bayan. Hindi yan basta-bastang napupulot lang mga kababayan, sumulpot. Hindi. Sa pilitan yan, kinuha sa atin. Tapos ilulustay lang ng kung sino-sino dyan. Kaya naman mga kababayan, sa kaugnay na bagay, tungkol din sa mga kurakutan mga kababayan, ay eto, pakinggan natin itong bisita ni Atty. Topacio mga kababayan. Di ba naalala nyo yung VACC? VACC pala mga kababayan. Presidential Anti-Corruption Commission. Di ba yan ang unang-unang pina-abolish ni Bangag nung umupo siya? O ngayon mga kababayan, nagkandara pa na bumuo naman ng kahalintulad mga kababayan na ICI. Eto mga kababayan, pakinggan natin. Etong bisita ni Atty. Topacio na isa doon mga kababayan sa mga miyembro ng PACC na binuwag ni Bangag. Sa linya na po natin ng komunikasyon ang isang constitutionalist na kinikilalang eksperto sa konstitusyon at dating commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ang kauna-unahang inabolish, binuwag ni Bangag! No, talaga mga kababayan, no? Diyan pa lang, red flag na si BBM mga kababayan. Unang-unang binuwag ay tanggalin ang ahensyang lumalaban sa korupsyon. Nung Marcos, nung siya'y umupo, tinanggal niya yung nag-iimbestiga ng korupsyon. Lalo ngayon, nagkukumahog silang maglagay ng ICI na walang iba kundi si Atty. Emmanuel Luna Atty. Emmanuel Luna. Hindi pala si Greco. Iba-iba din ito, makasama siguro ni Greco. Magandang umaga po! Good morning! Kaya kayo po namin inimbitahan, Atty. Manny, ay meron pala kayong petisyon na inihain sa ating kataas-taasang hukuman na kagalang-galangang kabangagan. Hindi kabangagan petisyon. Papunta sa yung petisyon sa Supreme Court. Kayon na ideklara na labag sa konstitusyon ang pagtatag ng independent nonsense ang ICI mga kababayan. Nonsense. Commission on Infrastructure. Tama po ba yung aming nabalitaan? Yeah. Tama. Confirm yan na kasamang Confirm. Ferdy. In fact, itong petition na ito is for certiorari and with TRO and injunction, no? So, humihingi tayo ng hindi lang paano yan? Matatapos na lang siguro si Bangag mga kababayan. Hindi pa yan didesisyonan ng Supreme Court. magdeklara dito sa Executive Order number 94 na nag-create sa ICI as unconstitutional. Gusto natin harangin ng Korte Suprema ang patuloy na pag-operate illegally nitong Oo nga no. Ito mga Bangag mga kababayan kung ano-ano ICI kabalasugan. na ito. Opo. Ano pong mga kadahilanan kung bakit po kayo nagsampa ng ganitong petisyon sa Korte Suprema, Atty. Manny? Well, there are at least three grounds, no? Opo. Ang number one dyan, yung violation ng Equal Protection Clause. Because para sa akin, bilang dating anti-corruption commissioner, Opo. Baka ito yung bago si Bilhican, no? ang corruption kasi kasamang Ferdy, alam naman natin, talamak yan, lalo na ngayong panahon. Ay, opo. Totoo. Lalo na nung umupo si Bangag mga kababayan. Ang pagbabalik ng mga Marcos, lalong tumalamak ang korupsyon sa ating bansa. Kaya yung ilan hindi na nagulat mga kababayan itong kay Marcos. Para nang tanggap nila. Bakit pinapun yan? Expected of a Marcos daw mga kababayan ang pangungurakot. Gobyerno. Walang kaduda-duda po yan. So, the fight of our people against corruption should be, sabihin natin, sa buong gobyerno. Opo. Tama po. Oo, hindi pwedeng malimitahan lamang dito sa infrastructure project, particularly itong mga flood control project, that turn out to be anomalous at
in-implement. Yan nga mga kababayan, kaduda-duda no? Bakit itong mga kababayan nagka-focus lang sa infrastructure? So, gagawa na naman sila ng commission mga kababayan for for health na investigation. Tapos iba-ibang mga sangay ng gobyerno mga kababayan, lagyan nila ng ICI ng ganyan, similar. Bakit hindi na lang overall? At bakit hindi na lang doon sa ombudsman yan in-under mga kababayan para diretso na? Ng DPWH and finance under the budget of the DPWH. Opo. Otherwise, Opo. ang ating kampanya laban sa korupsyon ay one, hindi siya malawak. Second, Kaya nila pinabubuwag mga kababayan dahil parang pinipili lang mga kababayan ang iimbestigahan. it will not be effective because hindi lang naman dyan nangyayari yung korupsyon. There are also leakages, financial leakages in billions. Dapat nga ang unang komisyon na mga kababayan ang sisilip dyan sa budget talaga na para ma-secure. Dapat gumawa ng mga kababayan, isang komisyon na magbabantay sa tamang pag-allocate ng budget mga kababayan. Yan ang mas importante. If not trillions, sa ibang agency ng gobyerno. Opo, tama naman po yan. Di ba? Opo. So, dapat hindi natin binibigyan ng lesser priority yung fight against corruption sa ibang ahensya ng gobyerno. I'll give you one example. Ang Bureau of Customs. O yan, kung may puputok dyan, gagawa na naman ng komisyon mga kababayan na for customs only. Diyos ko Lord, anong kabangagan yan mga kababayan? O, yan. Para walang common Notorious science. na talaga yan. Pasensya na sa mga kaibigan ko sa customs, pero ganyan po talaga. At ang sabi pa ang nagbida-bida daw dyan sa customs mga kababayan is si Lisa Araneta. Si Zaldico perception, nagsabi right? si Zaldico mismo nagsabi mga kababayan. Isa sa mga patron Turo ng ng publiko. kurakutan is si Lisa Araneta. Pinakamapera Then, yan. meron pang isa, BIR. Oo, ang In dami fact, pa. na suspend yung kanilang letter of authority. Opo. Di ba? Dahil may mga complaints against the abuses being committed against businessmen and businesses. Opo. Tapos, ang Bureau of Immigration, talamak din dyan eh. Ay naman, oo. Di ba? In fact, dyan nahuli yung mga Lahat mga kababayan, lahat ng ahensya may kurakutan. mga foreigners na before na inareglo nila ang dalawang commissioners ng immigration at yung dalawang yon ay kinasuhan ng plunder. Oo, at nakakulong pa hanggang ngayon, Kung hindi ako nagkakamali, ako'y tama. So, what is the difference between corruption happening in the other departments of government and the executive? What if mga kababayan, what if etong front lang nila itong ICI na ito dahil baka sa likod nito mga kababayan is ang matindi pang kurakutan na ayaw nilang mga kababayan, ayaw nilang sabihin, ayaw nilang mabulgar. Yung kurakutan siguro mga kababayan na doon na mismo sa kaban ng bayan sila kumukuha direkta. Itong sa DPWH, I don't see any real difference for a special classification ng corruption fight dito sa mga infra ng DPWH. Ay, Atty. Manny, makasigit lang po ako, Manay. Para sa kaalaman ng ating mga laymen o mga Kami mga laymen. hindi naman nag-aral ng batas, paki-explain po in layman's term kung ano po yung ini-invoke ninyong equal protection clause ng konstitusyon para maunawaan po nila kung bakit nagrereklamo kayo o tayo, I would say, na nagba-violate itong creation ng ICI ng equal protection clause. Yes. Yeah, meron tayo sa Bill of Rights kasamang Perdi, Article 3 sa ating Constitution, yung Section 1, na nagsasabi na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Opo, papaki-explain po sa ating mga mamamayan kung ano po yung equal protection. Ano pa at paano po ito nalabag nitong ICI. Well, kung ang mga sitwasyon or personalidad Hindi equal dahil mga kababayan, bias. Namimili sila ng mga kababayan. Bakit infra lang? Bakit infra lang? Whereas ang kurakutan sa Pilipinas mga kababayan, lahat na. that I consider to be
under similar circumstances or situation. Opo. They should be treated alike, both in the privileges conferred and in the liabilities imposed. Ayun, opo. Oo. Now, corruption in this case should be treated as one category without distinction. Kasi pag sineparate mo yung corruption sa DPWH, ano ngayon ang magiging basis mo for coming up with a distinction? It does not make real difference. Oh, Because walang corruption iniwan is ito, the same. Attorney Manny, doon sa dating, yung inyong komisyon, Presidential Yeah. Anti-Corruption Commission. Mas mabuti yun dahil ano na mga kababayan, lahat. Oh. Lahat ng klaseng Lahat. korupsyon, Oh. walang itinatangi. Opo. Walang itinatangi, walang sineseparate or sinisingle out. Yun. So parang binibigyan natin ng special treatment itong DPWH in terms of the investigations being conducted laban sa mga samantala sa kanilang posisyon at poder. Sila lang din ang nagsamantala mga kababayan, no? Oho. So, pero Si Marcos lang din ang nagsamantala tapos siya lang din ang gumawa mga kababayan ng ahensyang lalaban sa mapagsamantala daw na mga kababayan sa kaban ng bayan. Anong kabangagan? Kabangagan talaga. merong mga agencies na talamak din ang korupsyon. So, you put them in a lesser level of priority. To me, that is unconstitutional Ayun. and in violation of the Equal Protection Clause. Opo. Okay, so at palagay ko sa maganda ninyong paliwanag, Atty. Manny, naunawaan na kahit ng Yes, ordinaryong naunawaan. mamamayan natin kung ano yung Equal Protection Clause. Yung second ground nyo, naman, Atty. Manny, sapagkat nabanggit nyo po ay Manny. may tatlong basihan po tayo. Ano po Manny. yung pangalawa, Atty. Yung Manny? pangalawa, well, alam naman natin that there are only two sources of power that can create offices. Opo. Una niyan mga kababayan, executive order, and then pangalawa, yung Congress. Ang isa ay ang Constitution mismo Opo, of course. at ang second ay ang Kongreso. Yun. So, itong ICI ay creation siya ng executive, ng Wow. presidente. Opo. Then I don't see any grant of legislative power for him or a delegation thereof for him to create independent commission for infrastructure. So bawal. Oh. Kasi yung ginamit nilang basehan, actually, yung GAA, Section 93 of the Okay. General Provisions of the GAA. Oo. But to me, Grabe no? Yan ang sinasabing mga kababayan, palusot na naman. Grabe ito no? Lahat ng mga kababayan, kababuyan gagawin ng talaga ng Marcos. Maghahanap sila ng mga kababayan kahit lusot sa batas mga kababayan. Kagaya nung sa universal mga kababayan, healthcare law. Alam nilang special law yung universal healthcare mga kababayan. Mas in-acknowledge pa niya ng general law mga kababayan na hindi dapat sinusunod. Bending the law. this is very sweeping and broad. And meron tayong jurisprudence dyan, Pelaez versus Auditor General, that does not favor the creation of offices based upon a power that is nebulous, sweeping, Nebulous. and yung masyadong malawak. Oo. And besides, meron tayong problema with respect to the office of the ombudsman. Because it is an Ombudsman. office, an independent office created by the Constitution. Ilalagay mo yung ICI, kapantay ng Office of the Ombudsman at Commission on Audit, which are creations of the Constitution, ay malaking problema meron tayo dyan. Yun. Oo, tama. Because Bakit hindi na lang pa-under no? Itong mga bugok talaga mga kababayan no? yung poder nila kasama Ipa-under na lang sila mga kababayan, palakasin ang ombudsman o yung audit. So, para Well, para hindi sila lalabas sa batas mga kababayan. Within the bounds of law pa rin sila. Opo. sinasaklaw, kinuha ng ICI. So, you cannot do that because these powers are vested by the Constitution itself upon the Commission on Audit and the Office of the Ombudsman. Ayun. Oo. Okay.
So malinaw Yeah. yun. Actually, wala nang explanation na kailangan doon eh. Kasi lahat naman tayo ay pamilyar Opo. doon sa katungkulan ng Office of the Ombudsman na ngayon ay para sa akin lamang ay naging kengkoy Kengkoy. dahil na-appoint si Boying Remulyas. Remulla. Dahil Akin lang naman yun. Opinion ko lang Kami rin. naman yun. Yeah. O, Likewise. lahat naman tayo ay may Meron pa. ng opinion. Meron pa kasamang Ferdy. Oh, sa yung pangatlo problema. po, pangatlo. Mayroon Yung pa. pangatlo, yung appropriation. Ayun, ang mabigat. Oo. Di ba? Nagkakaproblema sila ngayon sa budget. Sabi ni former DPWH Secretary and resigned member ng ICI, Babe Singson, hanggang ngayon wala silang budget. Oo, puro abono yata sila, hindi lang pro bono yata, puro abono pa. Abono. Oh, inamin I yan, think- puro out of pocket Yeah. daw sila. Yeah. I think nakakaproblema sila kasi even Malacanang is probably doubtful kung ma-justify nila ang release ng pera na 41 million, I think. Ay, oo. Coming, from the Office of the President para sa ICI. Ay, oo, kasi may problema sila dyan. Yan ay labag para sa akin lamang, ha? Yeah. Sa Article 6, Section 29, ha? Yeah. Subsection 1 Correct. ng ating saligang batas. Yes. Yeah, correct. Kasi wala siyang appropriation Yun ang mabigat. sa ating GAA. Sige. May lalabagin ka na naman dyan, bangag. So, walang item. Mm-mm. So, paano mo ngayon pupunduhan ngayon? Wala na. Wala na sa batas, mga kababayan, di ba? Para yung That yukuan will constitute- na kasamang money, no? Yeah. Attorney, para yung inutos ni Pangulong Marcos na taasan ang sweldo ng mga military uniform personnel. Oo. Bakit? Ano palang nandun? Pasikat. Walang appropriation. Pasikat lang pala. Paasa na naman yan, mga kababayan. Wala palang appropriation. So, inauna ang buladas. Wala pang budget. Paktay Yan, tayo niloloko tayo. Anyway, pag-aaralan po natin yan. Yeah. So, ano Tama na yun. ano na pong status, Attorney Manny, nitong inyong petisyon sa kataas-taasang hukuman? Well, we are waiting for the Honorable Supreme Court to act on this and to issue the necessary order. Kasi pangatlong petition na ito na-file natin. Ganun ba? Oo. Yeah, there were two previous petitions na na-file na una pa. So, tatlong petitions na ang pending ngayon sa Korte Suprema. So, we are praying hard Oo. that the Supreme Court, as always naman, at the vanguard of the Constitution, will protect the interest of the people here. Kasi interest ng mamaya na nakataya dito. Opo, Tama. tama po yun. Tama po yun. Oo. Yeah. At kung hindi ako nagkakamali, ako'y tama na naman, na mayroon ng parang kahawig o kawangis Kawangis? na kaso nito. Yung Viraugo versus Truth Commission kung saan ay na-invalidate yung paglikha ni Pangulong Aquino III ng isang Truth Commission daw na mag-iimbestiga sa mga anomalya nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo on the same ground na violation ng Equal Protection Clause. Yeah, in fact, isa sa mga desisyon na sinight natin sa petition, yung Viraugo case. Isa na yan. Tapos People versus Vera, and then Pelais versus Auditor General. Mga leading cases po yan eh. Yeah. Anyway, Attorney Manny, meron ba kayong panawagan para sa ating mga mamamayan o sa yung mga mamamayan natin na umaasa? Although konti na lang, mukhang wala na ring nananalig dito sa ICI natin. Sa mga kababayan natin na umaasa na magkakaroon pa ng katotohanan dito sa flood control project. Gayong mukha namang may mga pinoprotektahan itong mga investigador. Mga investigador na may pinoprotektahan. Well, with all due respect, sa tingin ko, ang hinahabol nila mga small fry lang. Oo. Mga big fish and master Ang gusto natin makitang makulong mga kababayan, Marcos at saka Romualdez at saka Lisa. minds, andyan pa rin. They are lapping their way to the bank. Di ba? Ayaw At sama. saka, ito lang ang mga taong magkakaroon ng Merry Christmas Masayang Pasko ang mga kawatan, mga kababayan. Ay, Tayo, 500 pesos lang ang Noche Buena. naghihirap
Ay, magtyagaan na lang daw sila sa yung mga 500 nga sa lang 500, po eh. pagtyagaan na lang natin daw. Kasyahin daw. Wag daw kayong masyadong makababayan, maarte. Oh. Depende na daw yan sa diskarte mga kababayan. Pagkasyahin yung 500, sapat na, buong pamilya. 4 lang daw, pero 4 lang mga kababayan na miyembro. Kahit isa nga, kulang yan. Bihirang mga tao ito, no? Lalong nabibwisit sa kanila eh. Alam nyo, may joke na nga, Atty. Manny, na narinig ko, Yeah. Ang pinakamagandang, Ito na siguro, no? Ano na lang mga kababayan, kung gusto nila ng ganyan mga kababayan na mga pag-iisip o 4 na pamilya mga kababayan na sapat na ang Noche Buena na 500, ang gobyerno mag-sponsor na lang ng ng Eat All You Can, every municipality mga kababayan, yung mga walang pag Noche Buena, maningin sila ng tag 500 4 na tao. Oh. Sila na ang bumili ng Noche Buena. Mas mabuti pa yan. Kaysa na mga kababayan, ipilit talaga nila na sapat na 500, Diyos ko Lord. malaking achievement daw ni Pangulong Marcos. Yes. He's very big on peace and order. Bakit? Oo. Hindi, kasi sabi niya, pag may proyekto daw, I want a big piece of this, I want a big piece of that, and that's an order. Oh, Kaya big on peace and order. Puro order. Well, ang aking Siya lang din ang natuwa. panawagan sa Ma'am Ferdy is for the people to continue fighting for good Yes. governance. Oh. How about yung dapat mag-fight sa atin mga kababayan? Kailang magfa-fight itong AFP mga kababayan, yung PNP na AFP no? Binudol mga kababayan na tataasan na daw, di ba? Yun ang sabi. Tapos, wala pa pala pagkukunan ng pondo mga kababayan. Ano na yan? No? Take to the streets, express yourself, your sentiments, speak freely, Oo. at ipahayag natin yung galit natin dito sa Matagal na kaming galit. unprecedented 1.5 Ay, trillion grabe yan. na control scam. okay. Flood control pa lang yung 1.5 trillion. At meron kaming isang movement bago tayo Loose bowel movement. magtapos at mag-break, Atty. Manny, maaring Yeah. samahan nyo kami rito. Ito ay very biblical. Ito yung tinatawag naming Salmo 109 movement. Etong Salmo 109 ay tingnan nyo na lang po sa Biblia. Ito ay isang panalangin. Nasa Bible. Nasa Biblia po ito. Hindi po kami magsasabi nito. Nasa Biblia po ito na panalangin Anong sa sabi? mga naghahari, yung mga rulers, Apo. Yeah. yung mga rulers. Wala na. Kahit pa anong dasal niya dyan mga kababayan, hindi na sila magbabago. Ano na lang, idasal na lang ng kaluluwa nila mga kababayan na magbusa pa ng lalo sa impyerno. ng mga gobyerno na tiwali at mapangapi. Mapapagod. At isa sa mga panalangin dito ay yung nasa talatang 8 na mamatay na sana siya agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. Nasa Biblia pala yan. Akala natin mga kababayan, hindi bad yang mag-wish ka ng death. Pero nasa Biblia ha, ang kasamaan kasi mga kababayan. Ang minimin siguro na wag mag-wish ng death mga kababayan is yung kapag mga inosente ang iyong wini-wish. Pero pag ito mga kasamaan, di ba dinidefeat nga mga kababayan ang kasamaan? Panalangin po nasa Biblia po yan, hindi po kami nagsasabi yan. So, yun na lang, baka Shortcut. makuha sa Shortcut. panalangin. Yeah. Atty. Manny. Anyway, tingnan niyo po kung di tama sinasabi ko, Salmo 109. Anyway, maraming salamat po, Thank Atty. you. Manny Luna, sa inyong Manny Luna. very enlightening na panayam. Thank you very much. Well, God bless maraming po. salamat sa kasama Ferdy and Juby. Apo. More power to your More program. power, kilikili Opo, power. maraming salamat po and God bless. The Yan po Philippines. ang tinig ni Atty. Manny Luna, constitutionalist at dating Speaking of money, nasaan na si Manny Bunoan? Nakauwi na ba? Nagpunta ng Amerika mga kababayan para magpagamot na naman. Mga animal. Tapos si Romualdez mga kababayan, hihirit pa ng magpagamot din. Ang kakapal ng mga face lock. Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. At sa notang yan mga kasama, magbabalik ang Yes, 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 show to pass show. Anong masasabi dito mga kababayan? Post your comments below.